Yan. Yay, success. Pasensya na kayo sa akin. Ako, okay, go. Naka-present na po ito. Paano po i-present? Teacher Joanna, take over dyan sa ano ha, sa mga speaker dapat naka-ano siya. Paano ba i-present mo? Pa-share lang sa... Diba yan? Dapat siya yung big picture and then tayo nandito sa back. Ban? Okay lang. Yes. Miss ko namin sa pagbiyahe. You can share your song if you have a song ha. Josh. Ay, wait lang. Baka Baliktad. pwede po. Dapat ito yung nandun, di ba? Ano? Wait lang. Baliktad. Take away. We will be singing ba after na? No, it's okay. Nag-sing na kasi tayo. Hindi nakakapag-play ng maayos yung laptop na to ng video. Nahirapan ko siya. So mag-start na tayo sa second slide. Sige po. Icebreaker. Yes, may icebreaker tayo. Nilalamig daw po si Josh. Oh, hinga ng malalim. Yun lang, para maalis ang stress. Tsaka kami lang naman, Josh. Go, Josh. Thanks. Stay. Ice. Okay. Icebreaker talaga as in. Alam mo sa part na today. Siya yung nag-take over. Ay, siya bang nag-ano? Ayan, ready na po? Yay! Yes, let's go. Let's go. It's guided by God. So, start po tayo muna sa pagsimula natin. Let us play first para ma-hype up naman yung Holy Spirit natin dyan. Para mag-burn yung spirit natin dahil sa ice na to. Hindi kaya manglamig tayo nito? Ay, hindi naman po. Be-break nga natin po eh. Tama. Ayaw. Tara po natin. So, una, tama po ba? Ito po ba yung pag-next? Ito po, to the right. So, to the right. Ay, i-click po na lang. Sige. Thank you po. So, ay, nakaharang po ba yun? Okay lang. So, yung game mechanics po natin, number 1, guess the word. And number 5 kagad, have fun. So, nabasa niyo naman na po, syempre, nakalagay na po is assignment niyo na po yan pag magbabasa. So, next na po kagad tayo. So, yung mechanics po is, sino lang po yung makapagkuha ng points kagad. Kahit sa chat po, pabilisan. Tapos, sino yung game master dito today? Oh, no. Sige, ako na lang raw po. Talagang ikaw, Josh. So, i-guess na malinaw po. Clear po. I-guess lang po yung mga word that links for the fourth picture. Yung words na nagli-link po dun sa Opo. With the twist. Ano yung twist? Ayun, twist po is parang meron siyang ibang part ng game po na kasali din. Yun yung inikot doon. So, are you ready? May ganito pa pala. Yes, ready na. Ready na. Mga online, ready na po. Okay. Number 1. Who ministered before the Lord under Eli? Kung nag-review po kayo nung sinend ni Teacher Johanna, so First Samuel. Mali. Wala pa nagsasagot eh, di wala pa nananalo. Kailangan sumagot na. Si Ethan. So, 1 point kay Brother Ethan. So, tingnan niya natin kung tama. Tama.
So Siya yung next, natutulog. next. Alright. Who was laying down one night in his usual place? Sino yan? Sino yan? First, 3, 2, 1, go. Sino Ala, po? nauna na si Veytan. Ayun, si Kuya Veytan pala. Ang bilis, no? Hindi ko nakita. Sobrang bilis eh. Si Kuya Veytan. 1 point kay Kuya Veytan. Thank you. Then next, ready ka agad ah. Ay, wala. Sorry, kinakabahan kasi ako eh. Yan, hindi na ako kinakabahan. Game. Where was Samuel laying down? Yan, mahaba to. Oh. Ano yung sagot? Ay, nasa picture. Alright. Wala pang naririnig, tsaka nababasa. Sabihin ko meron, para may points na Parang Dali, meron po ba? sagot ka agad. Mababait? Ayun, si Kuya Zaki, yung pinakamabait. Ark of Covenant, tama. Tignan natin kung tama. Tama Ginawa na. niya talagang kama yung Ark of the Covenant. Ginawa talaga niyang kama. 1-1-1. Kuya Zaki. Yan. And then, siguro, second to the last na to. Yata. Sa next is, okay, game focus ulit. Hmm. How many times did the Lord call Samuel? Ilan? Ilan yan? Times? Ilan yan? Go. There's times. The math. Wala pa rin. Hirap niyan. Mahirap to talaga. Mm-mm. Sobrang hirap. Wala nga, hirap yun. Sige, dali. Sabihin na lang ninyo para panalo agad. Hindi na lang po, para move on tayo. Ayun, 3 times. Sabay lang eh. Sino? 2, Vivian. 2, 1, 1, 1. Okay. Mas lista na yan dito. So, next po, hindi ko alam kung pang ilan to or pang 5 na to. 6 question po. Last na. Last na raw. Full time. Blue. Ito. What did Eli say? Ito, mahirap yata. What did Eli say when Samuel came to him the first and second time that God called? Hmm. Meron pang gano'n, no? May ganun pa. Oh. May click pa. Okay pa. Na, alam ko na yung answer. Ha? Dali. Ni teacher. Obstacle. You know, nasaan siya? Check niyo yung image, guys. Ay, ano? Ay. Ano? Balik. I didn't call you. Go back to bed. Nice. Thank you. Yay, Yes. Vivian. Paano po yun? 2, 1, 1. Thank you, Vivian. So, may isa pa yata? Meron pa ba? Let's see. Cute naman itong game na to. Ayun o, tama. Kuha ko. Parang sakto Aba, talaga. no? Paragraph na may susunod. Ako, ito, mahaba rin po. And last question. What did Samuel say when the Lord called him again? Wow. Yeah. Siguro ibitin lang yung nig. Alam ko. Big Lord, your big Lord. Big For Lord, your for your servant is servant. busy. Alright. Yay! Galing natin, Busy May. Let's give her a loud applause. Dapat yung mahaba, 50 points. Thank you, Ate Busy May, and sa lahat sa pakikinig. Let's dive in na sa lesson. Wait lang, hanapin ko ano ba yung mga ko dito. Wait lang, hanapin ko muna yung lesson. Wait lang eh.
So, ayan. Next slide ko na pala. Hindi ko pa nare-reveal yung answer. Yan po yung answer. So, kita niyo na rin naman po dyan sa online. So, thank you po. Yes. Yan, break na natin yung ice. Ngayon, salamat po sa paglalaro. Ay, tama ba yun? Yan, salamat po sa pag-participate yan. So, moving on, since nakapag-pray po tayo kanina, let us, ano pa rin po, let's pray po ulit para mas guided tayo after noon natin mag-break yung ice. So, pag start po tayo, before po tayo mag-start, let us first pray the way the Bible instruct us to pray. So, sabi sa Psalms 100 chapter 4, or verse 4. Chapter 100 verse 4. Enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. So as we go through our lesson po, let us pray po muna. So let's pray. Ayun ko to, parang walang makalimutan. So let's pray po. Dear God, our loving Father, Lord, thank you for this opportunity to be with my church family, Lord. Thank you for allowing us to be in this place and to communicate via Zoom, oh Lord. Thank you po sa pag-ingat niyo sa amin, kahit na napaka-risky ng aming mga pag-travel and then yung mga nangyari sa paligid namin, Lord. You still allowed us to live in this world for your purpose for us, Lord. Lord, thank you for your blessings. Sa lahat po ng meron kami sa buhay namin, sa air, sa lungs namin, and then yung mga buhay po ng bawat isa sa amin, Lord. We're so thankful din po sa people, sa paligid namin, for our family, for this friendship, so Lord, sa bawat isa, and for the food, Lord God, na nagsussustain po sa amin, and yung love niyo po sa amin, Lord God. Thank you, Lord, for everything you've given to us, Lord, for who you are, Lord. We thank you so much for your love, your salvation that you've offered us. The fact that you stepped out of heaven and came to us, Lord, came us to the cross. And we thank you, Lord, for what you're doing right now, Lord. We thank you for what you did with Jesus on the cross. Lead us today in everything that we do, Lord, and we surrender this lesson to you, Lord. Fill us with your Holy Spirit to fully understand your purpose, why we are studying this lesson right now, Lord. We thank you in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. So yan, ready na ako na wala na rin lahat ng ganun. Lahat ng kaba. So, ay dito. Wala. Ayun. Ayun, click lang po pala. Okay, thank you, Coach. So, ayun po. Ngayon, basahin na po natin yung main verse natin for today sa 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 10. So, Tagalog to para mas malaman natin ng ano. So, Pinoy, Tagalog service to. Galing na. So, ito po yan. Dito po siya kinuha sa may Bible ko na to. Yung Pinoy version. That's nice. Nilagay ko po dito sa slides. So, basahin ko po. Tinawag ni Lord si Samuel. Kailangan pa po ba natin tumayo? Nang ganun para or okay lang po na. Sige. So, tinawag ni Lord. Wala, pag tumayo kami, makikita mo na lang yung mga tiyan namin. Tama. Nga po pala na. Sige po. Thank you, Teach. So, tinawag ni Lord si Samuel. Yun yung parang title nung So, sa guidance ni Eli, nagsiserve si Samuel kay Lord. Nung time na yun, madalang magsalita si Lord sa mga tao at bihira na ang mga visions na galing sa kanya. Isang gabi, natutulog si Eli sa sarili niyang kwarto. Malabo na ang mga mata niya at halos di na siya makakita. Natutulog naman si Samuel sa sanctuary ni Lord, kung saan nandun ang box ng kasunduan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang lamp nun, tinawag siya ni Lord. Samuel, Samuel, sumagot si Samuel. Ano po yun? Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit mo po ako tinatawag? Pero sinabi ni Eli, di kita tinawag, matulog ka na uli. Kaya bumalik si Samuel sa higaan. Pero tinawag uli siya ni Lord.
Samuel, bumangon siya. Pumunta uli kay Eli at sinabi, tawag mo po ba ako? Sumagot si Eli, anak, di kita tinatawag. Sige na, matulog ka na ulit. Dami ng tulog. No? So, hindi pa noon nakikipag-usap si Lord kay Samuel. Kasi po, yan, hindi niya po alam. Kaya nilalapitan niya po yung leader, si Eli. So, at di pa nire-reveal ni Lord ang sarili niya po dito sa part na to. So, sa pangatlong tawag ni Lord, 3 times sa charm, lumapit uli si Samuel kay Eli at sinabi, ano po yun? Bakit mo po ako tinawag? Na-realize ni Eli na si Lord ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, bumalik ka sa higaan mo at pag tinawag ka niya uli, sabihin mo, Lord, magsalita ka po. Nakikinig ang servant mo. After nito, bumalik si Samuel sa higaan, dumating si Lord, tumayo at tumawag uli, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita ka po, nakikinig ang servant mo. So, ayun, napakaganda po ng Pinoy version translation po ng Praise God sa nagawa nito. Mas maunawaan po natin yung passage sa sarili nating language na ganun pala po yun sa translation natin. Pag sa English po kasi minsan may mga ano po may mga malalalim po na mga English na minsan hirap natin i-gets ng mabilisan. So, right now, we are going to witness a lesson or a message po na sa topic na to, how to discern God's will na which I believe na will going to transform us and then yung life din po natin. Kasi naniniwala rin po kasi ako na yung salita ng Panginoon is not just informational but transformational. Mm. So, fasten your seatbelt, ihandaan Talaga niyo na po naman. inyong mga sarili. Kung may notes po kayo at ano na rin po kayo, sulat na rin po kayo sa ballpen. Kung may... As in, fasten your seatbelts talaga, ha? So, opo, pwede sa cellphone, kung may notes kayo sa cellphone, pwede kayo mag-ballpen. Joke lang. So, ito po is parang way ni God para ma-change din yung perspective natin in the way you see the Lord. So, let's start this lesson sa pagsisimula natin sa first slide. Tama ba? First slide ko na. Yan, game. Dahil ready na tayo, ready na tayo nga. Pindutin ko na ba ito? So, yun. Sasabihin ko pa po na muna dito. Kalimutan ang script ko. Nag-drive lang ako. Yung purpose po ng message natin yan or yung topic po natin ngayon na how to discern God's will is to help us to avoid the decision that we will regret for the rest of our life. So kasi po ang nais ng Panginoon po sa atin is maiwasan po natin yung isang decision na pagsisisihan natin sa habang buhay. So nais ni God na hindi natin na ma-choice yung path na yon or yung sa highway, di ba? Hindi tayo maligaw po dito sa kabila. Bagkus ang gusto ni God sa atin, mawalk tayo sa right path na gusto niya sa buhay natin. So, mabuti po ba ang Diyos? Yes, amen. Yes, napakabuti po ng ating Panginoon. At kaya niya, at kitang-kita naman po natin yung kabutihan ng Panginoon sa iba't ibang circumstances po ng buhay natin. Kung kunyari, yan po ngayon, yung pagdadrive, ang galing nga po habang nagpapunta po kami, paalis po kami sa bahay 1:55. Nakarating po kami dito mga, hindi ko alam. Galing po kami Pero habang po kami, nag-clear po yung daan, walang mga kotse, tas yung stoplight biglang nag-green, diretso po kami. Wow. And parang sa simpleng ganun lang po is parang circumstance na yun. Napakabuti po ng Panginoon na may purpose po tayo dito ngayon. So, example din po nun is yung pandemic, yung bagyo, tapos yung mga problema natin noon. So, ngayon, resolved na. Salamat kay God dahil sa miracle. Pero, isipin rin po natin, salamat din kay God sa wisdom na hindi na natin kailangan pang pagdaanan yung mga pagsubok na yon. Kunyari po, kung inagahan ko lang yung alis kanina,
di sana di na ako nagmamadali po nung nag ako. So, si simpleng ganun po, sa wisdom ni God, ah, dahil sa choice din po natin sa buhay, minsan nagkakamali po yung bawat isa sa atin. Merong wisdom na binigay po si God sa atin para ma-prevent yung mga ganong mga problem. Kasi sabi nga po is, ano yung sinabi dito? Yung prevention is better Better than than cure. cure. Pero po meron po doon mas magandang word is which is yung sinasabi na prevention is better than repair. So kasi po, example, sa sakit, kunyari po, yung sa kagalingan, maraming salamat, kunyari po, naggaling tayo sa sakit. So, nag-pray tayo. Lord, thank you po sa kagalingan. Pero maraming salamat dahil hindi na po ako nagkasakit in the first place dahil binigyan po ako ni God ng wisdom para makaiwas sa sakit na yon. So, parang ganun po yung idea. Kunyari naman sa utang, Lord, salamat po dahil nakapagbayad ako ng ganito kalaking utang. Pero mas salamat po sa inyo, Lord, dahil hindi na ako nang utang in the first place dahil sa wisdom na binigay niyo po sa amin. So, yun po yung ibig sabihin ng prevention is better than cure. Ay, yun yung next po ba? Oo nga, no? Oo nga, no, meron pala ako nito. Kung ano tayo? Meron ka muna. Masaya kasi ako na lahat. So, ah, so yun po. Salamat sa mga repair ni God sa atin. Pero mas maraming salamat sa mga prevention na ibinigay ng Diyos po sa atin. Kasi kung makakapagsalita lamang po si God sa atin sa bawat isa at naririnig po natin ng bawat tinig ni God, di po ba marami tayong mga stupid mistake na may iwasan? That's why understanding how the Lord speak is the key for us to have a spiritual development sa ating buhay. So, yun po yung pinaka-pointers doon na understanding how the Lord speak is the key for us to have a spiritual development sa ating buhay. So, dahil po sa choices na we make are usually the voices, ito, nakuha ko na yung gusto ko sabihin. So, dahil po sa mga choices na gagawa po natin, madalas po yung mga cause nun is yung mga boses na naririnig natin. Kunyari po may suggestion, paano kaya pagka tinulungan ko ito na red, papasok sa isip mo, red ko na lang to. So, yung mga ganun pong experience, kunyari po sa classroom, linisin ko na kaya to para mamaya hindi na tayo maglilinis. So, narinig ko yung boses na yon. So, magkakaroon sa isip ko na, nga no, gawin ko na to. Gawin ko na yung bagay niyan. So, dito papasok po yung si God yung voice na pina-follow natin dapat according sa John chapter 10 verse 27. Kaya ang sabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 27, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." So, ang yung gusto kong ano ba ito dito? Ang basa dito? Hindi kasi nagsulat po kanina. So, ang gusto po ng mga yung mga ayun, yung gusto kong ma-distinguish natin na boses. Yun. So, yung boses po bang naririnig natin is si Lord talaga or kagustuhan lang natin? So, we need to be very clear po for that. Kumbaga, it is God's will ba or my will lang or gusto ko lang kasi tingin ko yun yung okay or yun yung mas comfortable ako. So, minsan po, try din po natin isipin yun sa bawat choices na gagawin natin. Minsan po kasi, kala natin tahimik ba talaga si God or hindi lang natin gusto yung sagot niya sa buhay natin or yung answer niya sa prayer natin na yun. So, kailangan din po natin ng discernment. Kaya po yun yung topic natin how to discern God's will.
discernment. Ano? Ano ba? Ito muna tayo. So, yun, discernment. So, yung discernment po, di ba, teacher, ibig sabihin po nun is yung may mga discernment na ability po na person na ganito. Sila po yung mga tao na nakakita ng mga behind the scene. Kunyari, nalalaman nila kung feeling lang ba yun ng tao or pangarap lang ba yun ng tao or yun yung totoo na sabi ni God sa Bible. So meron pong mga gifted sa discernment na people. And then magkaiba po kasi yun. Iba yung normal na nakikita lang ng mga normal people sa nakakakita ng behind the scene na tao. So mas maraming mayroong knowledge yung mga nakakapag-discern. So sa Christian world, na-abuse po natin yung salitang God's will. So minsan, example, kalooban ng Diyos na pahiramin mo ko ng kotse. Kalooban ng Diyos na pakasalan mo ko. So, lahat na lang. Lahat na lang God's will eh. Di ba po? Usually, pag sinabi nga po sa atin na kalooban ng Diyos na gawin mo tong bagay na to, eh, wala na po tayong magagawa kasi kalooban daw ng Diyos eh. Di ba po minsan, minsan na-abuse or minsan na misuse po. Pagayon natin tumanggi. Ano po, na ano po natin yan. So, it was abuse for misuse din minsan. Kaya, minsan, napaisip nga rin, example po dito is na-take notes ko yung reflection sa sarili na kaya pala ako may sakit ngayon kasi tinatapik ako ni God kasi ganito, mali na yung mga ginagawa ko, di ba? So minsan po possible naman, pero possible ring wala na ganun sinasabi gustong iparating sa'yo si God. Kaya, possible yung nararanasan mo, kundi possible ring hindi kalooban ng Diyos yung nararanasan po natin, kundi consequences lang ng choices na maling consequences lang po ng choices ng maling decision natin. So kaya ako nagkasakit kasi kumain ako ng bawal eh. So talagang magkakasakit, hindi God's will na magkasakit po tayo. Si God, kunyari po ba, napaisip din yung mga tao na si God ba, pag nakita ka niyang sobrang saya, isang click niya lang sa'yo, bibigyan ka niya ng sakit. So, hindi po yun ganun. Hindi po ganun si God. Yung God's will po is, yung God's will po is mahanap natin sa Romans chapter 12 verse 2. Which is yung good and pleasing and perfect. So, yun po yung definition ng God's will, yung GPP. So, basahin natin. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Romans chapter 12. So, yun po yung definition ng God's will, ng God's will. Mahanap po natin sa Romans chapter 12 verse 2. Hindi yung mga nasabi natin kanina na gano'n ng mga ina-abuse or mga na-misuse. Kaya maraming Pilipino paniwalang-paniwala sa mga pangpaswerte. Kunyari, yung mga zodiac sign, yung sabi nila, yung putang, yung mga zodiac sign, tapos yung sabi sa zodiac sign, sabi daw sa zodiac sign, sa araw na ito, magiging swerte ka. Kaya buong araw, hintay na hintay siya ng swerte habang nangyari. Minsan naman, yung pusang hip-hop, yung gano'n ng gano'n. So, pagka nangyari po na, kunyari, coincidence, nag-boom yung business nila, minsan yun na yung pinipraise nila eh. Kaya ang laking no-no yun pag ganong thinking po nila, yung mga behavior nila and then yung customs nila. Kasi everything that reminds you that deity, yung basa po ba nun, of God is an idol. Anything. Kunyari po, yung person na to, lagi mo siyang pinagpe-pray, which means nagiging idol mo na po siya.
Tapos, di mo na naipag-pray kay God yung tunay na yung purpose mo, bakit ka nagpe-pray, which is to praise Him then and then communicate to Him. Madalas lagi mo na binabanggit yung request mo na ito. So, minsan po nagiging idol na rin natin, idolatry na rin natin yung mga bagay, mga iba't iba, mga tao, or kung ano man po dito sa mundo na nangunguna sa iyo except kay God. So, ano ba next nito? Paano po ba paano po ba natin malalaman kung ano yung God's will or how we will found in yung God's will for our life? So, syempre, unang-una, ito, sa Bible, dito po natin siya mahanap. Iko-confirm po sa atin ni God dito sa pamamagitan ng Bible na to ang lahat. At dito po natin talaga pagka pinagnilay-nilayan, pinag-aralan po natin, ito po yung way ni God sa atin to communicate lahat ng mga question, nagkaroon pa ng kapayapaan sa puso mo po pag binabasa mo po yung Bible. So, ito po yung way to find, kung baga yung instruction, yung guidance, kung saan nga ba ikaw dapat pumunta or dadaan, kagaya sa picture. So, meron din po, nalagay ko ba rin sa slides ko? Hindi yata. Yan, ito po yung Bible. Yung Bible. Ito yung Bible po yung magdi-discern sa atin. Iko-confirm sa atin no na yun yung God's will sa atin. Pagka pinag-aralan po natin siya and then nag-focus po tayo and then maunawaan po natin siya fully pagka nag-pray po tayo, nag-ask tayo ng guidance for God sa Holy Spirit niya. And then, nag-play kaya to. So, tayo ba ay naka-tune in na sa direction ni God sa atin? Kasi kung tayo ay hindi naka-tune in, hindi natin maririnig yung sinasabi ni God sa atin. Example, pag pinlay ko to, hindi natin maririnig yung labo. Hindi po tayo nakaka-tune in sa tamang frequency. Yan. Hanggat hindi po tayo nakaka-tune in sa tamang frequency, hindi po natin maririnig ng clear yung message sa atin yan or yung will ng God sa atin. Kaya kailangan po natin maging wiser to pitch mo yung pag-iisip mo sa naayon para ma-clear yung utak mo na ito talaga yung dapat kong ginagawa and then ito talaga yung dapat kong gawin to know what yung will ba sa atin talaga ni God. And then malalaman natin yon sa pagbabasa ng Bible. So meron po tayo ditong 3 steps how to discern God's will. So, ang una po natin is yung closeness. Kailangan po close tayo kay God or hindi naman yung pilosopo na closeness is yung yung pupunta ka sa 6th floor kasi malapit ka sa langit. Tapos hindi naman po yung ganun, yung kunyari hindi po siya ganong way na thinking. So, closeness, parang yung kay Samuel po, yung makikita natin sa verse 3, yung natutulog naman si Samuel sa sanctuary ni Lord, kung saan nandun yung box ng kasunduan. So alam naman po natin yung the Ark of Covenant, yun po yung parang holy na which is parang malapit siya kay God na yung presence niya. Kaya niya narinig yung boses dahil ang kanyang tinutulugan is malapit sa sa presence ni God yung So, yun po, naging accurate yung pag-calling sa kanya ni God kasi close po sila sa connections. And then dahil kahit ang Diyos po ay tahimik, sagot po yun ni God. Kahit na close tayo, minsan may pinaprealize sa atin si God na kailangan natin i-clear muna bago yung final na na answer ni God doon sa pinag-pray natin.
So, kailangan po, yun, sabi. Ano ba next na song? Kailangan po close tayo kay God. To, ano, to the point na napipinpoint natin yung mga distractions sa buhay natin. Which example, kapag ka exams, binigyan tayo ng 2 weeks na review. Pero nag-review lang tayo sa night before ng exam. So, nagiging focus po tayo masyado. To the point na pinaghuhugas tayo ng plato, pinaglilinis tayo ng bahay. Wala pang sound. Sige po, okay lang. Sige po. Sige po. So, yun po. Nag-post lang po kami, teach. Nagkakanta lang po sila, Ate Intimate. Lapit na yun. It's okay, it's okay. Ayun. Sige po, continue. Yung purpose po sa atin ni God, yung plano po sa atin ni God is the best po talaga. And living God's purpose benefits the next generations. Example po sa youth, benefit niya yung mga other Sunday school kids pagdating po ng panahon dahil matuturuan din po namin sila and then makakapag-share po ng bawat isa ng insights. Pwede ba ako mag-add dyan? Sige po. Gusto ko lang i-share. Kanina si Rain, nag-share na siya ng video sa Sunday School Kids. Ni-record niya yung sarili niya. Tapos, play namin kanina sa Sunday School. So, good job. Nagawa na agad ni Rain yung sinasabi ni Josh. Ang galing. So, thank you, Rain. Thank you rin po, teacher. So, yun po yung purpose natin ni God. That's why we're pursuing this lesson right now. Teacher Joanna, okay lang ba kung i-ano natin, i-play natin para makita din ng mga youth yung ginawa nila? Ay, wala pong copy dito sa laptop. Wala. Never mind, next time na lang. Next time daw po. Sige po. So, yun po. Minsan po yung pag-yes din po natin, nakaka-benefit siya sa karamihan dito sa paligid natin. Kunyari, halimbawa doon is yung sa recitation, tinawag yung pangalan mo, tapos nag-no ka. Siyempre, bubunot na naman ng bago yun. So, pag nag-yes ka, tuwan-tuwa sila dahil ikaw yung mangunguna po doon. Sila makikinig sa'yo. Tapos, ganun din po yung pag nag-yes ka sa church, marami ka rin po mabibless na tao. And then, yung mga opportunities po na purpose sa'yo ni God na ganitong time, magagawa mo po. And then, pag nag-yes po tayo kay Lord, rest assured na marami tayong mabibless na tao. Kaya, nung nag-say yes po ako sa pag-share ko po nung nagana tayo, kumakain po tayo dun sa kila Teacher Joanna. Napilitan ka lang ba? Hindi naman po. Parang din po kasi, yun po, meron din pong task na kailangan din ipasa. Yun ako nga po ito eh. Kasi po ito yung parang purpose ni God. Kasi po yun, naman po yun eh. Tagal po yun. So, dati mo pa Pero major po siya. Opo. So, ito, share ko po nga yung paano ito napili kong topic. Sige po. So, yun po. So, kung yung yes ko po maraming nakapag-benefit sa mga paligid natin, much more pa po yung mga church leaders and then yung bawat isa, yung mga members sa pag-yes nila, yung yes nito, yung yes niya, yung yes nila. So, marami pong tao na magbe-benefit po sa pag-yes ng bawat isa sa atin. So, we need to stop living aimlessly po and then we need to live with a purpose. At ang purpose natin ay sa Bible natin matatagpuan. Parang yung po natin kanina, yung natin, yung pinlash natin kanina or yung dito po natin lahat makikita ng mga voice ni God or maririnig lahat ng voice ni God tapos may kita yung answer. So, ito rin po yung magko-correct sa'yo, yung Bible,
Yan din po yung magtuturo sa'yo at papaunawa po sa atin ng Bible yung kalooban ng Diyos na ano po, talagang magkakaroon tayo ng peace pag nalaman po natin yun. Up to this date, hindi po siya. Galing, galing talaga. Pag-speak through. Opo, Yung truth, yes. The same truth. nasabi na po, exactly. So, yung importante po talaga yung pagbabasa ng Bible. Kung mag-fail man po tayo at kung sa Bible tayo kumapit or magtiwala sa susunod, rest assured na magbabago yung perspective po natin sa mga mali natin noon. By God's grace, i-show niya yung right way. So, Bible is very important po sa bawat isa. So, ito po yung klase ng libro na pag binasa mo po, binabasa ka. Tsaka, pag pinag-aralan mo po, pinag-aaralan ka. This is the smartest book in the world. Bible will teach us sa tamang landas po ng buhay natin. And then, number 2 po is yung pangalawa sa tatlo nating way is yung clarity. So, yung una, closeness. Pangalawa, clarity. So, ito po, basahin natin yung clarity na naka-highlight. So, natutulog po yun si Samuel. Pero hindi niya po alam kung sino yung tumatawag sa kanya. So, hindi po malinaw. Kasi po, yung time na to, hindi niya pa po na-experience or hindi niya pa po nakikita or naririnig si God. Pero po, yung 3 times po itong nangyari, di ba po? So, may narinig si Samuel na di malinaw sa kanya. Kaya, hindi niya alam kung sino po yun. Kaya po, parang si Samuel, sa panahon po natin ngayon, kailangan po, pag nalilito tayo, kailangan natin gayahin yung ginawa ni Samuel, which is, nag-approach tayo sa mga leaders po natin, and then nag-approach tayo sa mga teachers natin na nagbibigay ng answer, yung mga kumbaga nag-ano po, nagtuturo sa atin, nag-interpret sa atin ng mga na-experience natin na mga nalilito nating mga isip. Pag shinare natin sa kanila, ito yan, ito yung meaning yan. So, hindi tayo dapat lumalapit sa Facebook. Kung yung mga story na survey lang po, papagupit ba ako or hindi, dapat we need to come to the Bible, hindi yung sa kung ano man distractions na makakapunan sa atin. Kasi yung Bible po is alive and active, meaning relevant siya sa lahat ng generations po. So pag binasa natin ng Bible, kailangan may tulong din po ng Holy Spirit. So that's why kailangan ng tulong po ng Holy Spirit kasi it is the Holy Spirit that illuminates the Word of God. So, parang pag binasa po natin yung Bible, buhay na buhay po siya. So, example po nun, yung halimbawa, pumasok ka halimbawa po, sa sobrang pagda-diet ng tao na to, pumayat siya. Tapos, yung singsing niya lumuwag na laglag, gumulong dun sa may madilim na kwarto. So, nung pumasok po siya ng kwarto, ano po ang una niyang gagawin para mahanap yung singsing niya? So, binuksan po yung ilaw. So, pagka bukas niya po ng ilaw, hindi naman yung ilaw, tututok lang dun sa may singsing niya, sa hinahanap niya. Di ba po? Ang iilawan ng ilaw is yung buong kwarto, yung buong room. Which means po, makikita niya yung singsing niya, ay nandito lang pala to kasi inilawan po nung ilaw na yon yung room na yon. Kaya nakita niya po yung singsing niya. Pero dahil dun sa ilaw na yon,
nakita niya rin yung pustiso niya, nandun din pala sa lapag. So nagulat siya, nandun din pala yung pustiso ko. Yung yung story ng kwento na yun. So, kung i-understand po natin, ang inanap na natin yung sing-sing lang. Pero dahil sa ilaw na nagbigay sa atin ng full light sa mga sa room, nakita rin natin yung mga bagay na hindi natin hinahanap. So, parang yung Word of God din po. So, pag binasa po natin yun, iilawan niya po yung buong buhay natin. So, makikita po natin yung hinahanap natin. Pero minsan, kahit di po natin hinahanap, ipapakita po sa atin ni God. So, ganun po makapangyarihan yung salita ng Diyos. So, meron yan eh. Yan po yung Hebrews chapter 4 verse 12. The word of God is living, active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Yun, nandito na ulit po sila. So, welcome back. Dapat yung kanina slide ko sa kanila po yun eh. Yung welcome. So, di pa naman po uuwi po, no? Pwede ko pa punta po din. Malapit na naman ako. So, narito na po kami sa But, yun. Example po ito, yung sa lamp. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Sabi sa Psalm chapter 119 verse 105. So, yung lamp po, nakakapagbigay po siya sa atin ng liwanag sa next step natin sa gubat. Pero yung light po, yun yung nagbibigay ng buong liwanag sa forest. Yun yung sun. So, kung i-convert natin sa yung bali meaning, yung lamp and then yung light, meaning pagka sa Bible, yung salita ng Panginoon, hindi lang pang short term, but pang long term din, hindi lang pang every step. Kaya yung lamp, ini-illuminate niya yung way para makita yung next step. Pero yung light, ni-illuminate niya yung full forest para mas makita natin ng clear. It brings the relevance po for your everyday experience. Kaya napaka-powerful po ng word ni God. So next naman is, ay nakita. So, ayan. So, yung una, closeness. Pangalawa kanina, yung clarity. And then next naman po is letter C din, consistent. So, 3 C's. So, consistent. So, ano ba next niya po? Ayun. So, consistent po. So, uncommon yung mga Hindi, ito pala. Dito yung uncommon. Kasi po, 'di ba, sabi nung sa first part nung nung 1 Samuel chapter 3 verse 1, hindi daw po common yung pagsasalita ni God sa mga tao noon. Kumbaga uncommon po yung word of God, sabi sa verse 1 nga po. Hindi ba yan? Wala. Pero nalagay ko yun eh. So, hindi po yata nasali. So, uncommon po yung word of God, sabi sa verse 1. Pero, paano nangyari po yun? Pero nung gabing yun, na-realize po nila 3 beses na sinabi ni God. So meaning, consistent po siyang tinatawag. So, bakit po yun 3 beses? Kasi, ibig sabihin nun, may pinapoint out si God. Gusto niya pong kunin yung attention ni Samuel, kaya tinatawag siya ng tinatawag nito. Example po sa mga college course. Hindi po natin kagad malalaman yung God's will natin, God's voice natin. Yung lumalabas, kung ito'y lumabas lang sa intuitive thoughts natin. Iko-confirm yan sa pamamagitan ng tao sa paligid mo. Ginagamit ni God yun as a way to confirm na ito maganda. Ay, ito yung purpose ko sa'yo. Ito yung dapat mo i-pursue. And then, malalaman po natin yan sa series of confirmation na inalaw sa atin ni God. So, ko-confirm po sa atin ni God yun sa mga taong nakapaligid sa atin or sa mga circumstances na nararanasan po natin ng buhay natin. So, example po, itong topic na to,
share ko na po paano ko po napili yung topic na to. Meron po akong classmate, Christian po siya. So, siya po yung kabady ko dun sa Maypots. Nung ano po kami, habang naglalakad po kami pabalik dun sa may school, na-realize ko po na lagi niya pong nababanggit sa akin yung ang i-share mo pagka ganyan, how to discern God's will. So, lagi niya pong nire-remind sa akin yun to the point na naging confirmation ko na piliin itong topic na to. Via Facebook din, pag open ko, how to discern God's will. So, ang galing talaga po ni God na i-confirm sa'yo. Di lang po natin kita ng clear, pero pag ni-realize natin, nakita ko to dito, nakita ko rin siya dito sa part na to. Hindi kaya yun yung gusto ni God na i-confirm na yung way na tama. So, hindi ko confirm po sa atin ni God yun kung yun ba talaga yun. So, thank God sa friend ko na yun. So, tapos maraming signs rin po na ito yung yung mga nangyari po yun sa Facebook nga, sa traffic din. Meron din yung mga MX3, yung mga ganun. Diba po, yung mga verse po, talaga nakaka-confirm din po. Kaya, na-confirm natin kasi paulit-ulit po, di ba? God has the ability to use the people around us. Parang kay Samuel, tinawag po siya. And then, di niya ma-distinguish pero may leader siyang nilapitan. Kaya nagtanong po siya doon sa leader niya, or sa atin, sa panahon natin ngayon, pwede rin po tayo, pagka nalilito tayo, hindi natin malaman kung sino ba yung bumubulungan ng isip natin. Pwede natin i-share yun sa mga pastors and then sa other leaders natin na may spiritually matured po, mas matured. So, may rin po, para ma-confirm natin kung ano ba yung, maunawaan natin kung ano yung calling sa ni Lord, pamamagitan nila. So, kung di siya confirm sa iba, maaaring hindi po yun God's voice kapag hindi yun God's voice or hindi yun yung God's will sa'yo. Kapag hindi clear or wala kang naririnig or na-observe na confirmation coming from God. So, kaya we need to mature. We need kailangan natin yung mga guys, mga youth tayo po. Kailangan natin ng mga mature believers na tutulong sa buhay natin to discern or that will help us to confirm yung calling sa atin ni God sa buhay natin. Kaya maraming salamat po Teacher Joanna, Teacher Susan, and then pastors, church, pastors, about isa na nag-help sa atin na answer yung question na kagaya kay Samuel, hindi niya alam kung sino yung nagko-calling sa kanya or nagko-call sa kanya. So, praise God po sa inyo, Teach. And then, sila mismo, opo. Ay! Pwede po. Sige po. So, manual lang. So yun po. Continue na tayo. Sila mismo yung magko-confirm. Example po yung sa ID natin, identification card. Hindi natin siya usually, ito, sige, mamaya na yan. Hindi natin siya mako-confirm, kunyari, sa ID mo, kailangan maging consistent yung isang ID sa isang mo pang ID. Kunyari, sa school ID mo, kasi yung passport mo, kailangan maging consistent siya sa isa para ma-confirm na ikaw nga yun, tao na yun. Kasi di ba pagka isa lang, pwedeng fake yun. Si teacher. So, yun po, kailangan ng guidance ni God to confirm yun. So, kagaya nito, consistent. Yung runway, madami siyang ilaw, di ba? Hindi siya kagaya nung sa yung kunyari nakita ka lang ng isang ilaw, doon ka na kagad magla-landing. Hindi po siya ganon. Kailangan is maging consistent yung ilaw para ma-discern ng mga pilot kung saan sila magla-landing. Hindi siya yung parang lighthouse na isa lang, alam na ng mga seaman na meron doon
ground. Oo. So, parang sa runway, kailangan maging consistent yung way na gusto nating matutunan or confirmation. Tapos, kung gaano kaingat yung piloto, kailangan ganun din tayo kaingat. Ay, kung gaano kaingat yung piloto sa paglanding, kailangan ganun din tayo kaingat sa pag-decide natin sa mga choices na binibigay sa atin sa buhay natin. So, parang yung salvation na to, sa mga paper planes. Ito po, nag-prepare po ako ng mga planes. Kuha isa. Dahil Wow, talaga may paper planes ka pa. paper plane. Ito, ganito niya. Ganito niya siya. Yan, ganito mo siya. Ganito mo siya. Parang ganito mo siya. Yan. So, ito. Wow. Ako, saan? Opo, ito. Sa akin, orange. Orange sa akin. Ay, picture na lang ito sa actual. Okay, yun nga. Ito. Lang po, matatapos na po kami. So, saan na ba yun? Wala. Wait lang po. So, ito. Ngayon po, teach, meron po kami mga paper airplane. So, sabi sa Salvation, ano ba next ito? Ayun yung 360 review na malapit na kami. So, meron po kami paper airplane dito. Ngayon, ito pong airplane na to, makakapunta siya ng mataas ng sobra, pero hindi po siya makakapunta sa heaven or hindi siya yung way natin to get to heaven. Kasi yung paper airplane natin or yung airplane, hindi po siya good enough to get us to heaven. So, alam naman po natin yung kung ano yung so, alam po natin kung we don't need airplane. Hindi na po natin to kailangan, kaya pupunitin na natin to. Sige, wait lang pa lang si Teacher Joanna. May airplane po kami. Ito po sa'yo, Tim. Ito po yung paper airplane salvation. So, meron po kami ditong airplane na makakapunta siya kung gaano kataas hanggang sa mga clouds or malayong distance sa ibang bansa, pero hindi pa rin siya fair enough to get us to heaven. Kaya pupunitin natin siya dito. Hindi siya worthy. Dito. Kasi, di ba? Ganito. Gagawin natin siyang ganito. Ganito lang natin. Other side. Okay, wala. Cut mo yung lamin. Hindi po. Ito, sige. Pwede mo siyang ganito yan. So, simula tayo sa taas. Po. Pero lagyan natin siya ng curve. So, pag-cut po natin, ganito. Yan. Follow niyo ako, guys. So, lagyan natin siya ng curve dito konti. Ganyan. Yan. Tapos yan. Magiging ganito po siya. So, naging rocket ship siya. Ano nangyari sa inyo? Rocket ship. Di Ate BC may sa'yo. Rocket ship din. Rocket ship. So, ngayon po. Ano nangyari? Maging ano. So, assuming na correct, ito na yung gawin natin. So, okay na po. So, naging rocket na po siya. Ngayon, mas mataas siya sa airplane. Pero, hindi pa rin siya good enough to get us to heaven. Makakapunta siya ng sobrang layo, makakapunta siya ng space, outer space, but still, hindi po siya makakatulong sa atin to get to heaven. Kaya po, pagka in-unfold natin siya, dito natin makikita yung way. Halino mga bahay. Ang galing ni God, no?
So, kaya po yung worship song namin, Tita Cross. So, yun. Alam naman po natin na ano man po yung ginawa sa atin ni God sa cross, namatay po siya because of our sins. His death and resurrection will allow us to have a full access to God. So, via Jesus, kaya po tayo saved and then ngayon, living in view of eternity dahil sa salvation na ginawa sa atin ni Jesus, yung gift ni God sa atin na eternal life. So, kaya huwag tayo pong matatakot sa buhay natin. Let us be joyful in every season of our life. Kahit na hardships yan, or ngayon, pauwi tayo, kailangan natin magpunta sa mga bagay kung saan man. Let us allow ourselves to be encouraged, be strong, courageous. We should not be afraid and be discouraged. And then live this life in view of eternity. Kahit ngayon, kasama natin si God by His Holy Spirit. Kaya let us fully on fire on Jesus. So, yun po, yung thesis natin ulit, pasadaan natin mabilis, which is yung closeness, clarity, and then consistency. So, yun, the Lord bless us all. Thank you po. Galing naman. Ganyan talaga ang will ni God, di ba? Nice. Yes. Gusto ko yung last part ng mga sinabi mo, Josh. Po. Tayo maging courageous, na maging, ano mo yung mga last mga sentences mo? Tama yon kasi dito sa buhay talaga madami tayong pagdadaanan. So it's God's will na talagang maging joyful tayo in spite of all the many troubles and challenges that we are facing, di ba? Will niya yon sa atin na hindi tayo maging takot. Yes po. Huwag tayong takutin. No, yung everything na lang nakaka-ninenervous tayo, natatakot. Because we have a God who will help us. Johnny Gavitan last time. Galing, no? Thank you rin po, Teacher Susan. Ligat talaga. God is great. God be the glory. Amen. Don't forget po, Jesus loves you. Wow. Yes. So, yun po. Praise God. Bawal ang bawal ang sad. Bawal lang The only time that we should be sad ay kung nagkasala tayo. O kaya yung mga actions natin nagko-cause ng sa ibang tao, nagko-cause ng trouble. We should be sad about that. Pero basically, sabi ni God, let's always rejoice. Yeah. So, Yun. praise Yan God po sa moment na to. Amen. God grace. Opo. God's will. Ito. We need to be close para Kaya. clear and then consistency. At saka dapat pag nag-yes tayo, yes tayo. At pag no, no. Based on God's word. Yes. Encourage na po. Si Bea. Nandiyan ba si Bea? Meron pa ba tayo mga dito, mga dagdag or something? Anyone else would add something? Teach. Yes. Yes, Ethan. Pero Ay, teach sino ba si Beitan? Yes Oh, po. yes. Pero teach yung God's will. I mean yung sabi niyo po, yung malungkot tayo pag gumagawa tayo ng sin. 'Di ba dapat yung sadness na yun, dapat mag-lead pa din sa atin to rejoice kapag nag-repent tayo kay God. Yes. Oo. Yes po. Pero iba yung God's will when it comes to looking for your partners, ha? Very clear din ang Bible doon. Oo, hindi. Same lang, di ba? Hanapin mo lahat sa Bible para alam mo kung ano yung God's. Same lang. It's for your partner or for your force or something. Wala namang Your friends, dapat marunong ka mag-discern kung yung friend mo ba talaga ay, malalaman mo naman kung ang friend mo talaga ay friend mo dahil talagang he respects you, he loves you, di ba? Kikita mo naman yun. Alright. So, kailangan na rin po umuwi po ng bawat isa po sa atin. Pwede na nag-aantay. Okay, sige, teacher. Teacher Joanna. Okay, who's our stewardess? Teacher Joanna, take charge.
Do you guys have any prayer requests before we go? Ano po din yung comfort po din sa may family po ng tita ko. Opo. And then yung sa Anything else? opo. Yun. Sa Okay. So meron pa bang mga prayer? Bea, I haven't heard from you. Saan yung boses mo, Bea? pala no participation pala no. Sorry. Hello po. Sorry po. Bilao ka na. Hello. Okay, Liam also is here with us. Hi, Liam. So Teacher Joanna will be praying for all of you sa school and schoolwork ninyo, ha? And then for good relationships with your classmates, with your teachers, and health. Dapat talaga you take good care of your health then. Okay. Sige, Take let's good care of your pray. body. Sige. Pwede na daw mag-pastor. Sabi ni Becca. Grabe, ang dami na natin mga pastors, ha? Okay. Wow, I can't believe it. Ay. Pastors in the making. Yan. Kung nilid sila ni God eh. Yes. Kung God's will eh, why not? Okay, sige, let's close in prayer. Okay. Father God, we thank you po once again for this time and nakapag-U-Checkers class po kami. Thank you sa presence po ng bawat isa dito Yes. sa OMF and even online. Thank you, Lord, for Josh, who was able to teach us about how to discern your will. Thank you, Lord, for revealing your truth in us through the Bible. And we pray na magamit po namin lahat ng resources na available sa amin to draw closer to you, to know you more, to be more clear sa mga sinasabi niyo sa amin, and to be consistent din po. We pray, Lord, na ma-apply po namin yung mga natutunan po namin to be able to discern with your wisdom, with the filling of the Holy Spirit, yung will niyo po for our lives. We pray na hindi po kami maligaw. May we be transformed by your word because your word is meant for our transformation and not for our information only. So we pray, Lord, na magpatuloy po ang growth ng bawat youth namin, and may we continue to have this hunger to seek you, to know more about you, and to apply your words in our lives. So we continue to pray also for yung mga prayer requests po ng bawat isa. For those na may mga exams this coming week, we pray, Lord, for wisdom for them, na they'll be able to manage their time wisely, na makapag-aral ng mabuti, and hindi ma-distract ng madaming distractions. We pray, Lord, na pagbutihin po nila sa kanilang exams to give glory and honor to you. And we pray also for good health for the whole family ng bawat isa dito. Thank you, Lord, na meron po kaming good health, kaya po kami naka-attend ngayon. And we pray for those na hindi naka-attend, na baka may sakit po ngayon. We pray for healing for them. And also for comfort for the family po of yung tita nila Josh and Angel. We pray, Lord, na kayo po magbigay sa kanila ng strength to carry on to malaman po nila yung purpose kung bakit ito nangyari sa kanilang family. We pray, Lord, na they would find their peace in you, and mas mapatibay po ang kanilang faith sa inyo. So, Lord, we continue to pray for the rest of the week. We pray for those na wala na pong mga pasok, ma-enjoy po nila yung time nila with their family this Holy Week. And in the midst of all the celebrations and the holidays, we pray that we would remember your greatest sacrifice for us all that has purchased our salvation. So we are grateful and we are thankful for all these things. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Ay, picture, Guys, guys, wait lang. see you Wait next lang, Sunday for our face-to-face. Picture po muna before we go. Uy, Sunday ha, huwag niyong kakalimutan ha, yung face-to-face Ang natin. dapat. Right, Teacher Joanna was gonna take the picture. Wait, What are you doing? Closer. Tsaka si Kashi. Oh, okay. Okay.
Dapat kita kayo sa camera. Dapat ba? Close up, close up. Close Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, wait lang ah. Check natin kung nakuha. Kasi Lahat? malay mo. Sayang naman yung picture kung... Okay, sige. One more para sure. 1, 2, 3. One more. Yan ko lang. 1, 2, 3, smile. Okay. Yes. Okay, so wait lang, may tanong pala ako kay Bea. Ready na ba for next week, Bea? Ano ready? Next Kasi ako si question, Bea. please. Oh, excited. Wait ba, next question. Sure ka ba? Ano, okay ba sa house nyo? Double check ko ulit kay mother. Pero I'm making notes na. Okay, sige. So, watch out na lang sa announcement sa ating GC kung matutuloy tayo kina Bea next week. And then, yeah, see ya. So, pagpapalala kayo sa parents nyo, ah, kasi Paalam na. baka gabihin ulit tayo mga 6 or 7. Sige. Ingat kayo ha, pagsakay nyo sa eroplano. Na naging rocket ship. Na naging cross na. At least caring niyo yung cross niyo. Ingat sa pag-carry ng cross. Thank you po. Bye. Tadaan! How come I did not see Andrea? I did not see Andrea. Dito po. Okay. Hi, Andrea. Okay. Sige, teach. Send nyo na lang po yung video sa akin. Oh my, what do I do? Ask nyo na lang po si Pastor Junhao. Oh, okay. So, hindi pa ako magli-leave. You can end the recording na po. How do I end the recording? Actually, pag i-end ko yung session, mag-end na rin siya. Tapos magko-convert siya. And then you ask Pastor Jun how to send it to me. Okay? O, Basta na, magpaturo na po kayo so you can do it next time on your own. Oh, basta i-end mo na siya. Sige na. I-end mo na para makita ko na kung anong gagawin. Ay, si Ate Para nandito. Si Ate Para yung nagturo sa Sunday school kanina. Mamaya na picture. Ay, dapat may picture. Dapat may picture. Meron naman. You got pictures? Nag-offering din sila. Wow, galing. Offering doon na ilagay. Ay, nilagay din namin. Bilagyan namin sa Sunday school afternoon. Yes, sige. Okay. Thank you. Galing. Advantage. See ya. O sige, I will check the what will the results be when you leave. Okay.